provided na diagram, basically ang idea, meron tayong dalawang sources ng electricity. We have the main or normal power, meaning coming from the electric utility or Meralco. And we have electricity coming from our backup generator. Okay? Na meron tayong load na as of now represented by a three-phase lamp. Pamilan pa kayo sa three-phase na supply. Okay? So normally, kapag may mga motor kasi tayo, particularly motors, na matataas na masyado yung horsepower ratings, they no longer come in single phase. So meaning dalawa yung supply terminals. So usually tatlo na. Lalong-lalo na kapag mga 10 horsepower pataas na ng motor, wala kang mabibiling single phase doon. So three phase na. So usually industry, large commercial buildings, industrial buildings utilize three phase electricity supply. So kung mapapansin nyo, yung supply natin for both coming from Meralco and from the generator are both three phase. Okay? Now, kunyari, may kuryente o may electricity supply coming from Meralco. So I'm going to turn on this breaker. By the way, if you notice, yung supply natin coming from a single source lang, yung line side ng mga breakers natin, what I simply did is I connected them in parallel. Okay, kasi wala naman talaga tayo actual na generator eh. So kumbaga parang simulation lang na pag in-on ko to, may galing sa Meralco na electricity supply, pag in-on ko to, may galing sa generator. Okay. Tapos yung load natin will choose where to get electricity from. So either sa Meralco or sa generator. So supposedly, even logically thinking about it, parang saan ba dapat yung priority na electricity na pagkukuha na electricity ng load natin? Meralco, siyempre, electric utility. Kumbaga, pag nawala lang sa Meralco, that's the only time supposedly na papalo yung generator. And then, pag bumalik yung Meralco, lilipat na naman ulit yung load natin sa generator. Yun yung logic ng ATS. So, ang mangyari, kunyari, energize ko muna yung Meralco. By the way, may indicate ko lang din, meron tayong 4 na pilot lights dito, or indicator lights. Yung green, nakalagay, main on. Ibig sabihin ng main on, there is electricity supply coming from normal power or the utility or Meralco. Meron naman dito yellow or amber, yan yung main load. Ibig sabihin, our load is getting electricity from the mains or Meralco. Okay? Meron namang pula, which is gen on. So generator natin meaning energized, naka-on yung generator. Pero it doesn't necessarily mean na yung load natin kumukuha ng electricity sa generator. So pag yung load natin sa generator na kumukuha ng electricity, iilaw yung puti, which is gen load. So hindi pwedeng magsabay yung main load tsaka yung gen load. So mamimili lang si load natin either to get electricity from the mains or sa generator. Okay? Tapos, although, yung main on tsaka gen on, pwede magsabay. Okay? Walang problema yon. No? Ang importante, ang hindi pa pwede magsabay, is yung magsasalubong yung supply natin going to the load na coming from generator and Meralco. No? Kasi, ang tendency, dalawang potential difference or dalawang forces yon na magbabanggaan ng dalawang voltages. And ang mangyayari, masisira yung generator natin. So, the connection of this circuit prevents that from happening. May mga relay tayo, may mga timers tayo in order to trigger yung action. So halimbawa, okay, without further ado, pakita na natin na gumagana siya. So kunyari, on ko muna yung supply natin coming from Meralco. If I turn on nga pala yung supply coming from Meralco, itong particular na circuit nito, may on delay timer tayo, which will actually provide a certain time delay. Nase-set natin yan kung ilang seconds or ilang minutes bago mag-engage yung load natin sa Meralco supply. Okay? Basically, para hindi siya bigla. Okay? So, you'd expect pag in-on ko to, iilaw yung green. But after a certain delay only, na normally lahat ng timers ko dito, sinet ko ng 3 seconds, bibilang muna na 3 segundo bago natin at yung yellow na yun mag-main load siya.
So pag in-on ko, main on, after 3 seconds, main load. So our appliances and equipment dun sa building is getting electricity from Meralco. Okay, now, even if I turn on the generator, since ang priority ng load natin would be Meralco, kahit na i-on ko to, nothing happens. Okay? Kasi, ano nga yan eh, kumbaga parang naka-in lang yung generator natin, ready lang siya, pero ang kukuha na ng electricity ng amin is Meralco. Now, usually, commercial and industrial, if we have a backup generator, anong course nila sir? Electricity. Electricity. Hindi, yung pinakakabuang course. Is automotive. Automotive. Okay. So automotive, particularly siguro familiar kayo sa mga engines. Pero generator. Okay, so ang generators, ang topic ninyo, but generators are driven by engines. Okay, now, yun yung magsisilbing prime mover niya. Now, engines, which is fueled by diesel, no? Hindi siya pwede na, kunyari, isang taon na walang brownout. Alam ka naman yung generator mo, isang taon na hindi umaandar. Anong possibility na mangyayari no, kapag hindi siya tumatakbo for a long period of time? Masisira kung siya stock up. Unang-una, yung diesel natin may tendency na mapanis yan. No? Okay? Tapos baka mag-stock up yung mga mechanical parts niya, mag-settle yung mga... So kailangan from time to time, mapapaandar siya. So preventive maintenance usually in generators, even if there is Meralco supply, supposedly pinapaandar natin yan. Okay? And siguro at least depende no sa opera, at least once a week, no? Or siguro matagal yung once a month eh. So at least once a week siguro minutes pinapatakbo yan para na maintain na yung condition, yung good condition ng ating generator. So meron tayo dito selector switch na naka-generator, ibig sabihin ready yung generator, pati ito naka-on, ready yung generator na saluhin yung load natin once na mawala ng kuryente si Meralco. And we also have a push button here which is gen test na naka-indicate, no? So parang ito yung ano natin, papatakbuhin natin yung generator as preventive maintenance even if there is no loss of electricity coming from Meralco. So pag pinindot ko to, mapapansin nyo, nag-on yung generator natin. Ayan. So yung kulay pula, so nag-gen on siya. Okay? So this is just simulated by a push button, although in reality, pwedeng ito yung susian ng ano mo, ng generator mo. By the way, if the generator is not engaged, no, pwede kasi patakbuhin mo lang yung engine lang nang hindi mo nire-ready yung generator na magsalo ng load. Pwedeng naka-disengage to. Even if you press this, nothing happens. Okay, so kailangan naka-engage ito bago gumamit. Klaro? Okay, now, naka-ready yung generator natin, naka-engage siya. Imagine natin what will happen if there would be a brownout. No? Okay, nawala ng electricity coming from Meralco. So, patayin ko yung Meralco. What will happen, okay, unahin ko na muna bago ko gawin. Pag pinatay ko to, hindi pa pwede na agad-agad yung load natin ta-transfer sa generator. Okay? Kasi ang problema, pag lumipat ka agad yan, take note, the generator is driven by the engine. Yung engine, pag umandar yan, it doesn't necessarily, do not expect na immediately 220 volts kagad ang timano yung output ng generator mo. Okay? Hintayin muna natin na mag-build up yung parameters niyan at maging stable yung output niyan. Particularly, kailangan sakto yung voltage, let's say 220, sakto yung frequency na 60 Hz, tama yung phase sequence, at kung ano-ano pang mga parameters. Kung kunyari multiple generators yan, in certain cases, sinisynchronize pa natin yung mga outputs niyan bago natin i-engage yung load natin sa generator. Kasi baka mamaya, hindi maayos yung output voltage ng mga generators mo, kinarga mo yung load mo, sira lahat ng appliances and equipment mo. Okay, so if I turn this off, si Meralco, we can actually, this circuit provides a certain time delay before paandarin yung generator at bago ikarga yung load dun sa generator. At ang sinet ko dito na time delay, 3 seconds. So pag pinatay ko to, 3 seconds bago mag-on yung generator, and then 3 seconds bago mag-engage yung load natin sa generator. By the way,
I just set it at 3 seconds, but in reality, pwedeng ilang minutes yan. Medyo mas matagal ng konti yan. Okay, parang parang sasakyan, no? Lalong-lalo na yung mga diesel, tama ba sir? Pag in-start mo, hindi pa pwedeng arangkada ka kagad. In most cases, pinapainit pa nga natin muna yung makina eh. Okay? So, kaya may delay. No? So, pero dito, 3 seconds lang. Hindi ko na sinet ng mga 10 or 20 minutes kasi ang tagal-patagal tayo maghihintay dito. Tutunga nga tayo ng matagal. So, patayin ko na. After 3 seconds, gen on. After 3 seconds, gen load. So normally, notice that our generator pilot light, the red one, is engaged. And then yung load natin, say generator na kumukuha ng electricity. Wala na tayong Meralco supply ngayon sa generator. Okay? Nababari yung delay na yun. Ano? Okay. Nga pala, ibig sabihin, meron pa rin siyang certain period of time na may electricity loss sa appliances and equipment natin. Okay? Diba, yung mga 10 minuto na yun na hinihintay mo na mag-stabilize yung output voltage ng generator mo bago mo i-engage yung load doon. So makaka-experience sa electricity loss yung ating mga appliances and equipment. So normally, ang pinaka-problema nun kapag may mga appliances tayo such as desktop computers, yung mga routers, modems, switches, yung mga internet connection, yung mga hindi pa pwedeng kahit na isang segundo mawala ng kuryente kasi mamamatay. May online na transaction ka, bumibili ka sa Shopee o sa Lazada, may nagsesend ka ng Gcash or whatever, and then all of a sudden, wala na kuryente. No? Namatay yung mga, nawalan ka ng internet, yung mga ganun ba, hindi pa pwedeng mawala ng electricity. So usually, kapag may mga equipment ka na ganun, na hindi pwedeng basta-basta mawala ng electricity, bukod sa EPS, nag-incorporate na tayo ng UPS. Familiar ba kayo sa UPS? Narinig nyo na ba yun? O na counter nyo na yun? UPS is an acronym for Uninterruptible Power Supply. So yun yung parang ABR na kinakabit, particularly sa desktop computers. Laptops do not need UPS kasi meron kang internal na battery. Ibig sabihin, pag nag-brown out, tuloy-tuloy pa rin siya. Marirealize mo na brown out, wala kang data loss kasi masisave mo yung ginagawa mo, masa-shutdown mo properly yung laptop mo. The problem is using desktop computers, wala siyang backup na battery. Namatay, hindi mo natapos yung presentation mo, yung hindi ka natapos dun sa pag-encode work mo, hindi mo na save. Mawawala lahat ng pinaghirapan mo na parang bula. Okay? So, kailangan natin ng UPS. Usually, parang ABR lang yan na may battery. Karaniwan yan, commonly ang battery niya parang baterya ng motorsiklo, no? Na would actually be able to provide electricity to your load for a short period of time. Okay? Usually mga siguro minutes lang yan, mga around 10 to 15 minutes. So, depending on the capacity of the battery and depending dun sa bigat ng load mo. So, kaya mo gagamitan ng UPS yung mga sensitive, particularly mga electronic equipment, para hindi sila makaramdam ng electricity loss. Lalong-lalo na yung period na yan na transition from Meralco going to generator. Okay? So, yung kanina, yung parang total of 6 seconds nga lang yung kanina, may sasalo doon sa appliances and equipment. Not necessarily everything should be provided with UPS. I mean, may mga appliances tayo na okay lang na mamatay saglit and then mabuhay after a certain period of time. Like, mga ilaw, okay lang yan. Okay? TV, refrigerator, aircon, okay lang yan na mamatay for a short period. No? Tapos ang lalaki kasi ng load na yan eh. Pag ang load mo aircon, ang supply mo battery, saglit lang siguro yung buhay ng battery mo para mag-provide ng electricity yung aircon mo. Okay? By the way, merong nga pala yan since battery, DC, alam niyo naman siguro na yon. And then ang requirement ng appliances natin AC, yung mga UPS meron niyang inverter which converts DC coming from the battery para maging AC papunta doon sa appliances and equipment. Ngayon, nasa generator na tayo. What will happen if biglang bumalik yung electricity supply ng Meralco? Okay. Main on. Lipat agad ng main load. And then patay yung generator. So pagka-on mo nito, after 3 seconds, okay, pag on mo pala, on na kagad yung main on, di ba?
So ibig sabihin may electricity na kami from Meralco. Yung paglipat ng generator to Meralco, actually pwedeng wala nang delay yun eh. Kasi once napadala na sa atin ni Meralco yung electricity sa mga facilities o buildings natin, stable na antimano yun. Hindi makakarating yun sa building natin nang hindi pa stable yun. So sinisiguro na ni Meralco yun. So pwedeng wala nang delay yun actually. Pero nilagyan lang natin dito. Okay? Now, and then, ang nangyari, nung natanggalan ng load yung generator, hindi siya basta-basta mamamatay kagad. Kumbaga, nung inalisan mo ng load, hintayin mo muna mag-stabilize, biglang gagaan yung takbo ng generator mo dahil wala na siyang, hindi na tayo kumukuha ng electricity sa kanya eh. So, parang umangat yung RPM niya, kung ano mga parameters yan. Okay, pero ang mangyayari, may certain delay mo na papastabilize mo muna siya bago mo totally siya isang na. Klaro? Ano tawag natin doon sa last phase ng transfer switch, yung TDEC? Anong pinag-aralan natin, ang tawag natin? Time delay, engine, cool down. Yun yung sinasabi ni Sir Mabilo. Okay. So lahat yan ang pag-aralan natin, lahat ng sinabi niya pinag-aralan natin. So yung mga TDEM, emergency, ganun. So lahat yun in-explain. So ito actual. So, ang problema, halimbawa, no? What if, let's say, naka-disengage yung generator? Kunyari, the generator is under maintenance or may sira, whatever. No? So, basically, hindi siya ready na mag-take over ng load if ever magkaroon ng loss of electricity sa Meralco. So, pakita lang natin, no? Kung naka-disengage yung generator, pagpatay ko nito, walang pag-buo ng generator, so walang magsasalo. No? So, kailangan naka-engage lagi ito. So, nag-gen on na, then after 3 seconds, gen load. Okay, pero pag bumalik si Meralco, okay, main on, 3 seconds lipat, okay, main load. Tapos mamatay generator. Klaro? Yun. Thank you. Okay, any question guys? Do you have any questions? By the way, ito yung pinakamalaki, pero usually mga ATS ngayon, ang liliit na lang. So may maliliit na siya, parang computerized na siya na nandun na siya lahat. Ito lang yung presentation ng kung paano nangyayari doon sa automatic switch natin. So usually, nami-miniaturize na nila to. Na ang terminals na lang, parang plug and play na lang. No? Kakabit mo na lang, would be Meralco supply, the generator supply, and then yung output mo na lang is papunta sa load. So you no longer have to worry about yung internal components nito. May mga nabibili ng gano'n, but it's still very nice to understand and how it works kapag yung ginamit natin yung mga basic na relays, mga timing relay, mga control relay, at saka mga contactors. So basically, ito yung laman ng microprocessor na pinag-aaralan natin. Ito lahat ang laman niya, kaya pinaliit. So, kasi puro microchips na yung nandun sa loob niya. Pero ganun pa rin ang principle niya ng operation. Okay? Any question guys? May mga question kayo? So Sir Joseph, thank you very much. Okay. Just give me an additional minutes para ma-explain ko yung generator ng nandun sa. Okay, thank you. Doon muna tayo sa likod guys.